Mga bata, mayroon akong kwento sa inyo. Ito ay tungkol sa kawayan at ang puno ng mangga. Pakinggan niyo mabuti dahil ito ay kakapulutan ninyo ng magandang aral. Simulan na natin. Isang araw, may dalawang puno na nakatanim sa tabi ng ilog. Ang isa ay ang kawayan at ang isa naman ay ang puno ng mangga. Ang puno ng mangga ay mayabang at laging inaasar ang kawayan dahil sa payat at liit nito. Ang liit-liit mo! Paulit-ulit na sinasabi ng puno ng mangga sa kawayan. Wala kang silbi dito sa mundo. Hindi ka makapagbigay ng masarap na bunga tulad ko. Ang puno ng kawayan naman ay hindi sumasagot sa mga pang-aasar ng puno ng mangga. Tahimik lang itong nakikinig at nagtitiis. Kahit may dumaang bagyo ay kaya kong saluhin dahil ako ay malaki at matibay. Pagmamalaki pa ng puno ng mangga. Ikaw ay kawayan ay manipis at malambot. Kaya naman ay kawawa ka pag may dumating na bagyo. Baka ikaw ay tangayin at maputol. Hindi pa rin sumasagot ang puno ng kawayan. Alam niya na walang saysay ang makipagtalo sa isang mayabang na tulad ng puno ng mangga. Dumating ang araw na nagkaroon ng palakas na bagyo. Malakas ang hangin at ulan na tumama sa mga puno. Nang makita ni puno ng mangga ang bagyo, tumaawa ito na sinasabi sa puno ng kawayan, "Kawayan, ayan ang bagyo. Nakakaawa ka naman dahil ang liit-liit mo. Baka ikaw ay tangayin o maputol." Tumayo ng matindig ang puno ng mangga at hinamon ang bagyo. Akala niya ay kaya niya itong labanan dahil malaki at matibay siya. Ang puno naman ng kawayan ay sumasabay lang sa bagyo. Sa bawat pag-ihip ng hangin, yumuyuko at yumuyuko siya. Hindi niya hinamon ang bagyo, kundi sinunod niya ang galaw nito. Bandang huli, hindi kinaya ng puno ng mangga ang lakas ng bagyo. Naputol ang mga sanga nito at natumbas siya sa lupa. Naalis siya sa kanyang pagkatanim at hindi na makabangon. Pagkatapos ng bagyo, nagulat ang puno ng mangga na makita niya ang puno ng kawayan na nakatayo pa rin at masigla. Tanong niya, ang liit-liit mo, bakit nakatayo ka pa rin? Hindi ka ba napiktuhan ng bagyo? Sagot man ang puno ng kawayan, hindi ko kasi hinamon ng bagyo. Sumabay lang ako sa bawat paghihip ng hangin. Alam ko na hindi ako katulad mo na malaki at matibay. Kaya naman, nagpakumbaba ako at nagpasakop sa kalikasan. Napagtanto ng puno ng mangga na mali ang kanyang ginawa. Hindi dapat siya nagyabang dahil malaki ang kanyang katawan. Humingi siya ng tawad sa puno ng kawayan pero huli na ang lahat. Wala na siyang buhay. Ang kwento na ito ay nagpapakita na huwag tayong maging mayabang sa ating sarili at dapat tayong maging mapagkumbaba at matuto mula sa iba. Hindi lahat ng malaki ay matibay. Hindi lahat ng maliit ay mahina. Ito ang kwentong ang kawayan at ang puno ng mangga. Kaya mga bata, ating tandaan na walang magagandang kahinatnan ang taong mayabang. Pero ang bata ang mapagkumbaba ay pagpapalain ng puong may kapal. Yan lang po. Maraming salamat.